Ayan, nagkaroon na tayo ng display, pero mapapansin natin yung picture niya ay magaspang. So may gagawin pa tayo dyan. Magandang araw sa ating lahat. Ito, may ginawa tayo, isang LED TV, 32 inches, higher yung tatak. Ayan po yung kanyang model. Ang problema nito, sabi ng may-ari, wala siyang display pero okay naman po yung backlight. Ang kadalasang sira niyan ay doon sa may kanyang panel, yung CKV lines. Ayan. Dito, nag-measure tayo sa kanyang scalar board ng resistance, yung CKV2 at saka CKVB2. Meron tayong nasukat na 8.65 mega ohms. Okay po yan, hindi po siya leak. Ngayon, sukatin naman natin yung CKV1 at saka CKVB1. So, yan, inilalagay ko na yung test prod doon sa terminals ng CKV1 at saka CKVB1. Titingnan natin kung meron ba itong leak o di kaya shorted dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung display. Meron tayong nasukat. Ano ba yun? Hindi may steady yung paglagay natin ng test prod. Sige, ulitin natin. So, bale, sinusukat natin ulit yung resistance dito sa CKV1 at saka CKVB1. So, titingnan natin kung meron ba itong leak o di kaya shorted na yung connection nito doon sa loob ng LCD panel. So, gagawin natin dito ay magka-cutting method tayo. Ang purpose po ng cutting method ay para po hindi pumasok yung voltage doon sa LCD panel para magkaroon siya ng display. So, ayan, hindi pa rin natin ma-perfect yung paglagay ng test prod. Sige, ulitin natin ulit. Ayan, dito meron tayong nasukat na 0 ohm dito sa kanyang CKV1 at saka CKVB1. So, ibig sabihin shorted yung ano na yon, CKV lines. So, ang ginawa natin dyan ay i-cutting muna natin itong CKV1. Yan lang muna yung kinating natin dahil isang linya lang po yan. Tapos po yan, i-measure natin ulit yung resistance kung shorted pa ba ang CKV1 at saka CKVB1. So, ayan na po. Hindi na po siya shorted. Meron na po tayong nasukat na 8.70 mega ohms. Marahil ay nagtatanong kayo paano malaman yung CKV1 hanggang CKVB2 o ng iba pang labels. Yan po ay matatagpuan dito sa gilid ng kanyang scalar board. Yan po ay susundan lang po natin doon sa terminals dito. Ayan. So, ituro ko dito yung CKV1. Ayan po ay naputol na po natin dahil yan po yung may leak doon sa CKVB1. So, ito po yung CKV2. Ito naman yung CKVB1 at yan naman po ay CKVB2. At ito namang isa dito, yan po ay TVP. Ulitin ko, para po guided tayo dito sa ating scalar board, tingnan po natin itong mga labels dito sa gilid. Ayan po, kagaya niyan, CKVB1, CKVB2, ayan, CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, B off, yun. Yung mga labels na yon ay dito po natin matatagpuan. Sana, ayan, dyan po natin matatagpuan yan. Dahil nakating na natin yung CKV1, ayan po, ititesting muna natin kung magkakaroon na ba ito ng display. Yan po ay naka-plug in na sa ating power source. Tapos tingnan natin ito. Ayan, testing natin kung magkakaroon nga ba ito ng display dahil nakating na natin yung CKV1. Ayan, i-turn on ko lang yung power source, tapos tayin lang natin, magte-turn on din yan.
nahanap ko dito yung switch. Ayun, napindot ko na yung switch. Ayun, nagkaroon na siya ng display. Ngayon, titingnan natin kung ano nga ba yung magiging epekto niyan doon sa screen. Lalo na sa kanyang display. Yan, Android TV. LED Android TV ito. Tayin lang natin maipakita yung display. Dahil nakat na natin yung CKV1, ayan, nagkaroon na tayo ng display, pero mapapansin natin yung picture niya ay magaspang. So may gagawin pa tayo dyan. Bale, yung ginawa natin ay inubos na natin, ikat yung CKV1 hanggang CKVB2 at ikakat din natin yung STVP na linya. Pagkatapos natin makat lahat ng CKV lines, ibig kong sabihin mula CKV1 hanggang CKVB2, yan po ay pagsasama-samahin natin yung connection na papunta sa panel. Pagsasama-samahin natin yan, yung CKV1 hanggang CKVB2. Tandaan po natin, yung pagsasama-samahin natin ay yung connection doon sa panel. Hindi po yung papunta sa DC to DC circuit. So, dito ay nagputol tayo ng STVP. So, tandaan natin, yung STVP ay hindi po natin isasama doon sa pinagsama-samang kaputol na linya ng CKV lines na papunta sa panel. So, bali, ito po yung ating ginawa. Ayan. Nagkabit po tayo ng wire. Yan po ay nakakabit doon sa pinagsama-samang kaputol na linya ng CKV1 hanggang CKVB2 na papunta sa panel. Ayan po ay merong nakakabit na resistor na siya namang kinabit natin doon sa VN. Ayan. Bali, ayan po yung setup niya. Sana po ay nasundan ninyo yung aking ginawa. Ngayon ay i-final setup na natin ito. Tapos, ipa-plug in na natin ito sa power source. At titingnan natin kung ano nga ba ang magiging epekto niyan doon sa display. Ayan, naka-plug in na sa power source yung ginawa natin na LED TV. Iangat ko ito. Tapos, itesting natin ano nga ba ang mangyayari sa display. Ayun, nag-power on na. Tayin lang natin ng konti. Tingnan natin ang resulta nito sa kanyang display. Higher Android TV. Yan, antay lang ng konti. Andyan na yung Android na display. Tapos, tingnan natin ng maigi dito sa display. Ano nga ba ang nangyari dyan? Ayan na. Nakita natin, natanggal na yung pagiging magaspang sa display. So, bali, okay na itong ating ginawa.